Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At ito po si Sister Daisy, ang Field Coordinator ng Archdiocesan Catechetical Commission. At kayo po ay nakikinig sa ating programa, ang Barkadahan kay Kristo ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Huwag po kayong magtaka at babae ang naririnig ninyo ngayon since kahapon pala si Brother Pat. Magandang gabi po at ako po ay may kasama dito sa booth ngayon ang mga Tuesday Go-Go Girls at ang dalawang Friday Go-Go Girls. Saning puwersa. Oo, saning puwersa tayo ngayon. Sana po maginig kayo, kasama namin kayo sa loob ng isang oras at ngayon po ay magpapakilala ng aking mga kasama. Kanino ba tayo magsisimula? Oh, okay. Kayo na ang bahala. Take it away. Magandang gabi po sa inyong lahat. Si Sister Rose Feliciano po ito, ang inyong kabargada sa Himpapawid. Huwag po kayong aalis at tayo'y magsama-sama sa loob ng isang oras. Yes, good evening po dyan sa lahat ng nakikinig sa kanilang mga tahanan at sa jeep po along the way, pauwi ng kanilang bahay. Yung po, magandang gabi po. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras dito po sa Barkadahan kay Kristo ng Bright FM 91.9. Yun po. Magandang gabi po sa aming mga ginigiliw na tagapakinig. Ito po si Karen na taga Santa Rita, your usual Friday Go-Go Girl. Nakikibarkada po ngayong Tuesday. Sila Tuesday Go-Go Girl. Baka nagtataka sila bakit Go-Go Girl ang tawag ni Father. So nilagyan namin ng kahulugan ni Sister Karen. Ibig sabihin ng Go-Go Girl, go ng go. Sugod na sugod. Kahit anong iutos sa amin, sugod na sugod. O, di ba? Opo. Pero sa iba kasi may ibang kahulugan yung Go-Go Girl, di ba? Ay, ano? 80s yun, sister. 80s, 70s pa yata eh. Okay, so anyway, to start the ball rolling, bigay natin ang ating mga importanteng numbers na pwede nilang gamitin para makontak nila tayo. Ang ating mga hotline numbers ay sa Sun 0932-462-0898. Again, 0932-462-0898. At sa Globe naman ay 0905-302-5768, 0905-302-5768. At sa text line numbers naman po natin sa Smart 0918-351-8282. 0918-351-8282. At sa Globe naman po 0917-363-3738. Ulitin ko po 0917-363-3738. Sino yung Connect Katekista? Para naman po sa mga gustong maging member ng Connect Ka Katekista Program, just type all caps REG space and type your full name / the name of your vicariate, your parish, your school, or your address at ipadala po sa ating mga numbers 0927-891-0966. That's 0927-891-0966 and 0922-831-5967. Pagkarehistro po natin, makakatanggap po tayo ng mga mensahe araw-araw na galing sa mga winika ng ating Panginoon. Pwede po nating ipadala doon yung ating mga prayer requests at saka yung kung ano po yung gusto ninyong i-share din para ipagdasal. Tulad yan sa yung barkadahan. Sige. Meron din po tayo, Sister Des, na live streaming. Napapapanood po tayo sa internet. Diyan po sa ating kababayan sa abroad. Vienna. Hello, Vienna. Dubai. Yun. Hello. Pwede po nilang i-type. Open lang po sila ng browser. Type po nila yung www.ustream.tv/ and then Bright FM. Channel daw. Channel / Bright FM 91.9. 919. 919.
Yon. O, dire-diretso, walang point. Walang point, dire-diretso. So, yun, makikita na po nila tayo doon, na live ang ating mga kaganda. Yung apat na go-go girls. Yung apat na Hi! Go-Go Girls. Go-Go Girls ni Among Pep at ng Barkadahan kay Kristo. And then, pwede rin po sa Facebook fan page. Meron po Yes. tayong Barkadahan kay Kristo, Pampanga, yung 919. Yun, i-type lang po. Pwede ho nila pakinggan yung mga past episode po ng Yun. ating mga pinag-usapan Oo, yung sa mga- araw-araw. Yes. Ayun. Salamat po pala, Tita Des, sa pag-maintain ng ating Facebook kay Ronnie Salamat Pascual. ka. Hi, Lon. Oo. At saka yung Connect Ay, ka tsaka, oo nga Katekista, pala, si Sister Zon Basco. Basco. Yeah. Thank you po, Sister Zon. Oo, and most especially ako personally, magpapasalamat ako kay Sister Zon Basco dahil kanina, using our Connect ka Katekista, na-disseminate ko yung announcement tungkol sa joint meeting ng mga coordinators na vicariate sa catechesis at saka mga speakers bureau. Ay, Kasi oo. nga, Opo. maraming pag-uusapan tungkol sa paano nating lalong pagagandahan ang ating radio program. Right. And it's Opo. mainly catechesis naman doon sa isang time slot. If God willing, kung matutuloy yun, no? And then, meron din tayong pag-uusapan sa ating mga future plans para sa ating catechetical commission naman. Yung mga dapat nating ayusin at Opo. dagdagan ng ating mga yung para sa kaalaman ng ating mga katekista for the next school year. So, magiging very, very fruitful ang ating usapan. Sa Sabado po yun, no? Ulitin ko, sa Sabado, 3 p.m., sa 3rd floor, ASF Building, room number 4, sister. So, makita-kits po tayo doon. Okay, salamat po, sister, sa inyong pag-announce through the data bank. No? Ito, yung Connect ka Katekista, yun. So, before anything else, siguro magsimula tayo sa salita ng Diyos. As always, let us hear from Sister Joanne. Yes. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Marcos. Pinupuri ka namin, Panginoon. At may dumating na isang pinuno ng sinagoga na nangangalang Jairo. Nagpatira pa ito sa kanyang paanan at pilit na ipinakiusap sa kanya. Nangihingalo ang aking dalagita, kaya halika para maligtas siya at mabuhay sa pagpapatong ng iyong mga kamay. May isa namang babae na 12 taon nang dinudugo. At nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, nilapitan niya ito sa likuran sa gitna ng mga tao at hinipo ang damit nito, sapagkat naisip niya, kung maihipo ko lamang ang kanyang mga damit, gagaling na ako. At agad na naampat ang pag-agos ng kanyang dugo at naramdaman niyang gumaling na ang kanyang sakit. At sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, iniligtas ka ng iyong pananalig. Humayo kang mapayapa at magaling ka na sa iyong sakit. Nagsasalita pa si Jesus nang may dumating galing sa bahay ng pinuno ng sinagoga at sinabi nila, Patay na ang iyong anak na babae. Bakit mo pa iniistorbo ngayon ng guro? Ngunit hindi sila inintindi ni Jesus at sinabi sa pinuno, Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Pagpasok niya sa kinaroroonan ng bata, hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kum, na ibig sabihin, Nene, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. At noon di, bumangon ang bata at nagsimulang maglakad. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Okay, so who wants to start first? Sinong gustong mauna? Ang ganda po ng gospel natin, no? It's about hope. Nakita po natin kung gano'n ka-desperate, ka-helpless yung dalawang character po sa gospel natin ngayon na wala na silang magawa kung hindi habulin, yakapin ng Panginoon para lang malutas yung kanilang Problema. yung sitwasyon nilang kasalukuyan. Lalo na na-touch po ako dun sa babae. Kasi kung titignan po natin yung
ni Jesus sa mga miracle story niya. Very unique yun sa babae po kasi dito hindi humingi yung babae ng tulong sa kanya, 'di ba? At hindi rin siya tinanong na Jesus kung anong gagawin ko sa iyo. Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Kusang lumapit po yung babae tapos hinawakan niya lang yung niya tapos na-release na po yung power ni Jesus. Parang it's very clear na if we have Jesus in our life, parang everything is possible. Wala ka nang katatakutan pa. Punong-puno ka ng pag-asa at buhay. Kaya, stay focused on Jesus po. Ayun. Thank you. Thank you. Sino? Si Ate Karen. Hati pa talaga. Yung nakapukaw sa aking isipan, nako, compassionate talaga si Kristo. Correct. Kasi, tingnan mo, actually yung ginawa niya, magiging unclean. Bawal yun eh. Diba sa mga Hudyo, ang babaeng dinudugo, Hindi dapat kahit yung monthly, hindi yung pagdugo na sakit, kahit yung monthly, Normal lang. normal sa atin na mga Monthly babae. period. Monthly period. Hindi dapat hinahawakan. Magiging Para unclean. sa kanila. Opo. Unclean yung dinudugo, what more, yung ganun. 12 years. Sakit ka. Sakit na yun eh. Tapos, hinawakan din niya yung babaeng, yung batang patay. Pag hinawakan mo yung patay, di ba? Unclean ka na rin pag ganun. Pero, because of his compassion, dahil sa habag, hinawakan niya, binuhay niya. At yung babae, hindi siya nagalit. Tingnan mo. Nagulat lang. Pero hindi niya pinagalitan, hindi niya sinumpa. Kung ako yun, siguro, ano ba? Respeto, ate, respeto. Pero si Kristo, hindi eh. Hinayaan lang niya. Hindi ba perfect model yun? Kasi yung lahat ng bawal, ginawa para lang magamot yung babae, yung bata, para mabuhay muli. At yung mga tao, wala nang pag-asa eh. Nung nakita na patay na yung bata. Pero si Kristo, dahil alam niya na kaya niya yun, kaya niyang buhayin. At nahabag din siya dito sa Ama na namatayan. Yun po yung una kong nakita. Siguro mamaya, tingnan pa natin kung may iba pa. Iba pa ako. Mag-shoot out din. Sige si sister. Si ate. Ayun po, no. Tama po yung marami po salamat, Tita Karen and Tita Rose. Oo, Tita. Ayun, ang ganda po ng reminder ng gospel sa atin at saka ng mga sinabi po nila, no. Sister Des, yung habag ng Panginoon, kung paano naman yung mga tao dito, like ni Jairo, yung dumudugong babae na kung gaano sila ka-hopeless, yung wala silang ibang pinagkakapitan kundi ang kanilang faith, di ba po? Yung personal po na pinagdadaanan din tayo, no? Kasi dito parang na-identify ko na yung hindi literal na sakit eh, pwedeng yung sakit na yung evil spirits na minsan sinasaniban tayo ng mga negative thoughts, 'di ba po, no? So yun po yung ding naiisip ko dito sa gospel natin, na reminder talaga sa atin na binigay ng Panginoong Diyos ang anak niyang bugtong anak niya na si Jesus, kung paano po tayo mailigtas. Naiyak ako, sorry. No, na paano tayo mailigtas sang kalibutan, no? Lahat tayo dumaraan sa mga paghihirap, dumadaan sa problema, struggles talaga na kung paano natin malulutas ito. Pero in touching Jesus sa buhay nila, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya, yung buhay, nagkakaroon sila ng buhay. Yung love nararamdaman mo, yung hope, peace, freedom, joy, yung purity and victory. Andoon ng healing and resurrection, Tita Des, no? So, ayun po yung ginawa ng Panginoong Diyos sa atin, kung bakit binigay niya si Jesus. Kaya naging katawan tao din po siya para maging pakita, no? Nandito po yung paano ba natin, iniisip ko sa nangyari din sa akin, no? Paano ko ba na-encounter si Jesus sa buhay ko? Yun, yung babasa ka ng Bible, sisimba ka, araw-araw dyan makikita. Ako po,
hindi naman sa araw-araw, pero kung po pwede, araw-araw, si Tita Rose, talagang yan, nakita ko sa kanya example kung papaano siya, no, talagang inano niya sa akin si Jesus Christ para lalo pang mag-deepen ang aking faith. Andyan po ang Alfie na sa pag-aaral ng ng basic theology po, andito ang kabarkadahan kay Kristo. So mararamdaman mo ang dami pong yung church, yung simbahan ni Jesus. Hindi lang nga sabi tama yun, yung sabi ni Father Rick, hindi lang siya building, hindi lang siya stone. Andito tayong lahat yung mga kasama natin sa simbahan. Tayong church. Opo, tayong church. Yan ang So Santa dyan, Iglesia. pwede natin pong makita ang healing touch ni Jesus sa buhay po natin. So, yun po, personal experience, Tita Des, Sister Karen, and Tita Rose. So, yun po ang Talagang aking... feel na feel mo, no? Reminder po talaga sa akin lahat yung nangyari. Kasi, pinagdaanan ko itong mga ito, Tita Des. Pero hindi literal na nagkasakit ako sa ganyan. Siguro... Sa ibang bagay na sakit. Yun. Oo. So, that's all. Sige, thank you. Naku, kakaganda ng mga sharing nyo. Ako naman dito, nakikita ko sa ating gospel ngayon ang example ng mercy and compassion. No? Dito talagang na-feel ni Jesus ang compassion niya. At saka na-feel din niya yung need for him to have mercy on them. Kasi nakita niya na yung faith nila sa kanya talagang sobrang malalim. Otherwise, hindi hihingin ng nanay yung pabuhayan mo yung anak mo. Patay na, no? Tapos, 12 years na itong na walang lunas, biglang-bigla, humawak lang talaga sa laylayan ng Panginoon, ano? And he felt that, na-feel ng Panginoon yun. At hindi niya inalintana yung mga laws, yung mga huwag mong gawin ito, yung mga bawal-bawal, hindi niya inano yun. Because he is the Lord of all. Yes. Nangingibabaw yung pagiging Lord niya. Sa lahat ng anumang bagay na law doon sa mundo nung panahon na yon, ang inuna niya, yung mercy and compassion. Yung kailangan na kailangan nung mga taong nandyan sa paikot sa kanya. Opo. Yun ang inuna niya. Yun ang kailangan, hindi yung mga bawal-bawal na yan. Tama. Diba? Actually, yung mercy, tama si Sister Day. Kasi nung panahon na yon, pag ang tao may sakit, yung Kala mo, belief outcast nila, ka. kasalanan. Yun. May ginawa kang kasalanan, kaya may sakit ka. Oo. So, at that Parang time, sinumpakan. parang ganon. Yun yung idea nila at that time. Yun yung prevailing thought. So, kung ginawa niya yon, ibig sabihin, pinatawad niya yung kasalanan. Whatever that was. Oo. Tsaka talagang ang Panginoong Jesucristo, hindi siya dun sa, lagi siyang, as our God, no? As a loving God, talagang pinadadama niya yun, yung na ang mga laws ay hindi dapat siyang nagro-rule sa atin. Kung hindi tayo, kaya ginawa sila para sa atin. Tayo inuuna nila, no? May dadagdag ka? Sister Des, ang nagustuhan ko pa dito yung kay Jairo na Jairus, no, yung pong humility niya. Kung pa, 'di ba, knowing Jairus, 'di ba, ano siya yung may power, 'di ba? Yes. So hindi siya yung na nagmagaling o na ako may power ganyan. Talagang lumapit siya kay Jesus na naniniwala na gagaling ang kanyang anak. At saka dito mo makikita yung nandiyan sa Bible din yon, no, na ang ating Panginoong Hesukristo ay dumating hindi para sa mga mabubuti. Kung hindi para dun sa mga tupang naliligaw talaga. Yung mga may sakit, yan. Yung mga nawawala. Yung mga mahihina. No, they don't need doctors. Tama. Sick people need doctors. Hindi yung mga malalakas. So, wala tayong karapatan sabihin natin na dahil makasalanan sila, i-outcast na natin sila. Tulungan natin. Ba't kaya sila nagkakasala? Help them to get out of the situation para hindi na sila magkasala. Hindi ba tulungan? Hindi yung sa tabi mo na lang sila, bahala sila sa buhay nila. Ay, hindi ganun si Jesus. Even our Pope knows that, di ba? Actually, yun ang sinasabi palagi. Yung kung idudugtong po natin sa ating sinasabing may sakit, di ba? Ano yung sabi ng Santo Papa tungkol sa ating Santa Iglesia? It should be a field hospital for the wounded in a battlefield. O anong ibig sabihin? Tayo kasi
sa ating pang-araw-araw na buhay, nasa digmaan talaga tayo eh. Oo, pero iba nasa Totoo, comfort zone totoo. nila. Ayaw lumabas sa comfort zone. Ay, Diyos ko. Kaya, Cool ka lang, Sister Day. nakikita na ba yung nangungudrado na yung bibig ko? Kasi naman eh. Ayan na, ayan na. Ayan na. Mahirap eh. Yung frustration kasi ng mga katekista yan. Tayo, mga katekista, mga kalugurang kong katekista. Yun ang frustration namin. Na may ginagawa namin ng lahat ng kaya namin para nga masunod yung mission ng na binibigyan ng Diyos. Pero, Siguro, Sister Day, I would like to think, yung mga nasa comfort zone pa rin na yan, mga wounded yan. Yan. So, isa sila sa mga kailangan nating Yun nga. gamutin. Oo. Bakit ayaw nilang may dinadala. Broken, mga broken Oo. din. So, siguro, baka kailangan natin ng ibang klaseng Eh, katekista. problema nga, sister ko. Ang problema natin, wounded na nga sila. Ayaw pa nilang aminin. Kaya, nandun lang sila. Yun nga po yung nakita ko doon kay Jairo na Yun. kung paano siya Umamin, nag-admit o oo. nagpakababa. Yun, yung So, humility. yun. Admit to yourself na may kulang ka. Tinimbang ka ngunat ko. Kaya kailangan mo ng Sino yan? tulong. Sino yan? Panahon namin yun eh. Huwag ka maingay sana. So yun, no? Yung the humility to accept na you are sick o you are kulang sa ganito and you need help. Oo. Di ba? Kasi iba hindi, no? Ay, yung iba, akala nila pinakamarunong na sila o nasa Pinaka-powerful position na sila, Oo. mayaman sila. Ay, naku, sa pagdating Hindi ni nila kailangan ng tulong, sabi ganon. Pagdating ni Kristo, lahat tayo, pare-pareho tayong putik at saka magsasama yung kaluluwa natin. No? Ngayon, bahala sila kung masasabi pa ba nila yung mayaman sila, powerful sila, meron silang pera sa bathtub, mga ganyan. No? Hindi na pwede yun. So anyway, bumalik tayo sa usapan natin tungkol dun sa gospel. It's a very good example of, yun nga, meron pa tayong Francis favor, mercy and compassion. Yun ang palaging sinusunod din kasi ni Pope Francis, no? Yung tatakas pa yan para pumunta sa mga streets, no? Yung mga ganon, di siya nagpapa-importante. Tsaka very sensitive sa need ng taong nakapaikot sa kanya. You don't even have to say it. Nafe-feel niya kagad nasa-sense niya kagad. Ganon si Jesus. May No, mga- masa-sense niya kagad. Actually, may articles nga na lumalabas nung nasa Tacloban daw siya, di ba? Ay, Palo. Palo. Pag-abot niya ng Leyte, dapat nag-lunch siya. Di ba kasama? Kaya lang, kailangan na niyang umalis nasabihan na siya. Yung nangyari pala, hindi siya nananghalian. Oh? So, the whole time, kasi kausap niya Gusto niyang kausap yung mga Oo, para lang tao, makausap yung niya. survivors, di ba? Para makausap niya. Umikot siya. Pinuntahan niya isa-isa. Hindi na siya Kinausap niya. nananghalian. Hindi siya nananghalian. Ay, Kasi rubo kailangan nang naman. umalis. Mhm. Kasi kung kakain nga naman siya, less Masasayang time. na naman yung oras. Oo. Opo. So, pag-abot daw niya ng eroplano, kasi yung eroplano, hindi rin handa. Wala pa yung snacks. Kasi dapat, anong oras? 4 yata dapat Oo, sila. dapat 4 pala sila alis. Kasi Oo. nga, Pero bagyo 1, umalis Umalis na. na. So, wala daw pagkain sa eroplano. Yung nasa eroplano, yung chips lang at drinks. Oh? So, yun yung pananghalian ng Santo Papa. Tignan mo yun, Very Pero, Christ-like May talaga siya. narinig ba tayo? Wala. Ngayon lang natin nalalaman yan. Oo, Kasi ako na-amaze ako. nagkwento yung mga yung mismong nandun. crew. Talaga? Yung crew ng eroplano. Oo, no, ganyan, O, diba? very, very... Kagabi ko lang nalaman yan. Oo, no. Sabi ko, Sus Maria. Sana nga, sundan ng mga nasa comfort zone, Hmm. Yung mga tipong ganyan na, yung talagang pagpapakumbaba. Wala ka daw makikitang ere sa kanya pagkasama mo, sabi ng mga nagkukwento di ba? Ay, naku, pag makita mo si Papa, talaga hindi pwedeng hindi ka mapayak. Ako nakita ko kasi nung Ako rin sa US UST ka na, Luneta, diba? Luneta ka. And, Ang yung napaka- iba yan na may mesmerize ka. Ano pa kayo si Jesus pa kang makita O, mo yun doon? nga. Aswerte nila, yung mga naunang ako siguro talagang hahawakan ko rin yung life. Well, Have mercy on pwede me. naman, Sister Day. Mm. Receive the sacrament. Oh, Si yun. Kristo ay Oo. nasa sakramento, nasa Blessed Sacrament. Yes. Receive Holy Communion. Go to confession, Mhm. receive Holy Communion. Mhm. That is how Jesus Is can be with touched. us. Yes. Oo. Physically. At iba nga naman, iba yung pakiramdam ng
ng nangungumpisal at Oo naman. nagko-communion. Naalala ko tuloy yan. If I may mention my late husband again, ano? Nung nawili siyang before he died, nakalima yata siya ng holy anointing at saka kumpisal. Wala naman pong quota yan eh. Kasi nafe-feel daw niya. Sabi niya yun ang pinakamahirap i-encourage na magumpisal yung husband Yes. ko noon, no? Okay. Pero later on, nung na-experience niya nung nag-first holy anointing siya, so 3 sacraments ang na-receive niya. Confession, Holy Communion, tsaka yung anointing. After that, for him to tell me this, hindi siya ganun hindi siya ma-express. Pero ito sinabi talaga niya sa akin, paggising niya, yun nga, Mami, sabi niya, ba't ganyan ang pakiramdam ko? Bakit? Sabi ko, kala ko may sakit na naman siya. Para akong pinanganak muli, sabi niya, body and soul. Sabi niya, hot mesikan ko. Sabi niya, tsaka para daw kala mo talagang everything is beautiful. Sabi niya, since din, alam mo, sasakit lang ang ulo niya, hindi lang siya pumupunta siya agad magpapa-holy anointing. So, hanggang nung namatay siya, nakalima siya ng holy anointing. Because he felt so good after each sacrament is given to him. Ayun. Na-feel daw niya yung sa kamay ni Father Meg, nung first time na magumpisal niya, after how many years, first time niya magumpisal, na-feel daw niya yung kamay ni Jesus na napakainit. Talaga nga hanap-hanapin mo talaga Ay, oo. Totoo yun. Na-feel daw niya yung kamay na mainit ni Jesus Christ. Halos magulgul daw siya sa ano. Tapos nung natulog siya, ang himbing-himbing. Para daw siyang nabuhay muli. Sabi niya, ay, thanks be to God. Sabi siyempre Consoling naman kasi. Ay, naku talaga. Nawilis siya. Ayun, nakalima siya. Iba yung pakiramdam. Sacraments are true. Yes. If they are properly received. Okay, so it's already 30 minutes. Biglang cambio. Sige. Sige po. Kasi may sumisinyel dito. Sige. Konti-konti. So, yun ang pinag-uusapan namin, no, tungkol po dun sa mercy and compassion at saka yung sacraments, mafe-feel mo daw si Jesus talaga sa sacraments. Kahit Opo. nawala siya in person. So, mafe-feel mo. And speaking through the experience of Tito Dan, yun, totoo daw yun. May sasabihin Ma-addict ka kasi. Oo, Ma-addict totoo, ka po. ma-addict Parang ka na. life will not be complete without those sacraments. Correct. Kasi Oo. hindi naman sila unlimited nga. Pero in the Blessed Sacrament, that is Christ present Of course. physically. Oo, Yung real sacrament. presence nga, di ba? The sign of the invisible, the visible sign of the invisible. Yes. Yun ang pag-explain. Okay, so sige. Take it away yung ating music na maganda na pinili ni Tita Karen. And then may mga nagte-text mamaya ating babasahin, no? Text na po Kaya kayo. sige, si Kuya Gerard. If I could touch you, I'd heal your broken palms. If I could hold you in my arms, I'd call the soft breeze to caress your weary arms. I'd call the moonbeam to dispel this darkest night. If I could touch you, I would. If I could hear you, your words of anguish, if you just whisper in my ear, The sadness weighing down your heart that no man sees. If you just call me, I would sing a flaming hope. I'd say, I could hear you, if I could hear you, I would. long have I waited for you to hear my cry. Long have I waited for you to answer my plea.
What you do to your brethren, you do it for me. I am in the brokenness and woundedness of man. Long have I waited for you to hear my cry. Long have I waited for you to answer my plea. What you do to your brethren, you do it for me. I am in the brokenness and woundedness of man. If I could touch you, Yes, you can touch me. I'd heal your broken heart. If I could hold you in my arms, I'd call the soft breeze to caress your weary arms. I'd call the moonbeams to dispel this darkest night. If I could touch you, Yes, you can touch me. I would. If I could hear you, Yes, you can hear me. your words of anguish. If you just whispered in my ear, the sadness weighing down your heart that no man sees. If you just call me, I would sing a flaming hope. If I could hear you, Yes, you can hear me. if I could touch you, Yes, you can touch me. I would. Tayo po ay nagbabalik sa ating barkadahan kay Kristo at kanina po napag-usapan natin ang tungkol sa ating gospel at ang pinaka malinaw na message nito ay tungkol sa mercy and compassion ng ating Panginoong Hesus Kristo na buhay na pinakikita rin ng ating Santo Papa ngayon, no? Na sana ay ating gayahin, tularan, no? At ngayon naman ay bigyan natin ng daan ng ating mga mga texters. Pwede mong basahan na sister. Opo, nagmula po ito sa 11:54. Magandang gabi po from Vienna, no, sabi niya. Ohoy. Share ko lang po about the topic ngayon. Kahit magsimba ka araw-araw at mag-rosary para sa minimithi mong makamit sa Panginoon, kung kulang ka sa faith, hindi magpupush through ang minimithi mo. Kung di mo man makamit ang minimithi mo, thanks God pa rin. Kasi lahat ng nangyayari sa buhay mo is for your own good. Correct. Mahal tayo ng Panginoon. Never na ipagkakait sa atin ang gusto natin kung ito ay makakabuti sa atin. Salamat po. Thank you. Salamat po, Kuya. Kuya Ralph. Brother Kumusta po Ralph. kayo dyan? Yan. Nakikita ba tayo dyan? Yes. Tayo. Sabi niya nga, Nami-miss ka na namin. Oo. Sabi niya nga, hello po sa lahat from Vienna. Nakikinig po ako habang nagkakape. Nasa speaker pa po ako. Parang nandyan na rin ako. Sabi Nandito na rin niya. siya. Wow. Salamat sa iyong pagde-text at sumali ka sa amin dito. Ayun. Ipamalita mo ang ating radio program. Oo. Sa buong Europa. Salamat sa text mo, Brother Ralph. Eto po, galing naman sa number na 1427. Sabi niya, Good PM po. Nung nakulong ako, nawalan ako ng kaibigan, kamag-anak, kapatid at anak. Ganito pala makulong. Pati lipunan, para kaming sakit na nakakahawa. Eto ngayon, iyak na lang. Pero marinig lang kayo, nagagamot na kami. Thank you very Salamat. much. Salamat po sa mensahe. Alam mo, kapatid, actually, hindi ka naman nag-iisa eh. Oo. Ikaw nga ang mas mahal ng Panginoon eh. Yung Oo. kayo ang mga talagang hinahanap niya. So, huwag kang malungkot, no? Kasi, for all you know, kaya
yung mga nawala sa'yo, hindi naman talaga yun ang mga tunay na, di ba? So, may mga mawawala sa'yo, meron namang mas higit na darating sa'yo, lalo na kumapit ka na sa Panginoon. Naku, maghintay ka lang. Ako na nagsasabi sa'yo, kapatid, merong panahon at merong time at may paraan ng Diyos para, sabi nga ni Pope, be ready for God's surprises, di ba? May surprises sa'yo, Panginoon, maghintay ka lang. Okay, so Tsaka yun. behind those trials, there is a great treasure. Sigurado That's yun. true. Ako, nakita ko sa Guaranteed buhay yun. ko. Galing ako dyan Alam ko yun. Ikaw magkakapagpatotoo Living niyan. testimony, oo. Magantay ka lang. Gawin mong sanctuaryo yung jail. Oo. Mga didiscover mo dyan ng Panginoon. Nandyan siya. Basta wag mo lang masyadong gamitin yung emotion mo. Hindi, Minsan kasing emotion, i-deceive ka nun Oo. Tsaka mas Hindi madali totoo. lumapit nga That's sa true. Panginoon That's pag true. nandyan ka Oo. Bakit ka mo? Walang nakaistorbo mga, hindi ka magtatrabaho. Hindi ka manood ng Lahat TV. ng oras na kausapin mong Ng Panginoon, Panginoon. nandyan. Opo. Magbasa ka, ganon. Manood ka ng TV na magagandang program, no? Tsaka yung Bible, magiging kaibigan mo yun. Oh, tsaka magipag-usap siya. Minsan di mo alam, ikaw pala may tutulong ka sa kapwa mo, Oo. nandyan sa kulungan, no? Meron pala, gusto pala niyang humingang, mag-unload, maglabas ng kanyang sakit sa Oo. di ikaw makinig. Tandaan mo, Diba? kapatid, God will not make a nonsense things in this universe. Amen. May sense yan. Lahat may yan. Magantay ka lang. Incidentally, this month, yung prayer intentions ni Pope Francis para Ay, sa oo. mga para sa mga Sa kanila. Oo. Diba? Totoo yan. Sa Friday, kasi first Oo. Friday, sige, discuss natin. Oh, tapos sabi pa ni Cardinal Tagle, 'di ba, yung end ng message, yung send off message niya after the mass sa Luneta. Sabi niya, "We are going with you." Sabi To niya, the peripheries. to the prison cells, ganyan. Oh, so yan. Naka-in. Naka-mention sila. Oo, Special yes. mention. So, Never naman nakakalimutan yan. Oo, nandun. So, yun nga naalala ko tuloy, may mga gusto daw magpabinyag na nasa mga So, pag-uusapan po namin ni Brother Joe, wag kayo mag-alala, at ako po'y pupunta dyan, no? Sa abot ng aking makakaya, ay magbibigay po ako ng katikesis sa kanila. Magpapaalam ako kay Father Pep, tsaka kay Sister Son, para makapunta sa kanila at magbigay ng katikesis. Oo. Yung mga bagay na Mga basic. 'di ba? Opo. Para naman maabot ko sa kanila yung mga kaalaman na kailangan nilang malaman para lalong maging malalim yung kanilang pananampalataya. Tsaka ano din po yan, programa ng Santa Iglesia yan, para mas maramdaman mo yung tatanggapin mong grasya, Oo. yung mga nasa edad na, adults, na magpapabinyag, kailangan may paghahanda. Oo. Actually, 1 taon na paghahanda yan. Oo, totoo yun. So, 1 taon ko sila muna. Oo. I-schedule natin lahat yan. Yes. At saka yun nga, mga sisters, yung pinaplano nga ni Father Pep na ibang program natin din dito, which is 12 to 1, kung talagang by God's grace ay matutuloy yun. Naku, purong katesismo yun. Lahat ng kaalaman na dapat nating malaman sa doktrina. Ang ganda naman yan. Yes, sa doctrines, morals, and worship. Pinrepare ko yung binigay ko na kay Sister Karen, yung schedule of topics from cover to cover yon sa ating katesismo. So, may aabangan sila. Oo, yan. Hindi na sila maiinip. Meron na silang pakikinggan pag 12 to 1 tungkol sa ating pananampalataya. So, abangan yung ating programang yon. So, ako din po ay pupunta dyan. Talagang ayusin po na pag-uusapan namin ni Brother Joe tsaka nila Father Pep. Yun. So, ano pang... oo nga pala, no? Very interesting yung ating saint for the day. Yes. Kanina, galing ako nagsimba ako at ako'y nagpa-heal yung kandila. Yung kandila, na ikukross sa leeg mo, no? Okay, kwento mo sige, muna sino ba siya. magkukwento sa atin? Ikaw. Ha? Nagturuan eh. Hindi. May nakahanda yata si San Blas. Oo, si Sino Sister nga Karen. ba si San Blas? Yung, ano po yan eh, yung background, pag, kunyari, Candelaria kahapon, di ba? Yung mga binless na kandila kahapon, pag kukrus nila, tapos gagamitin kinabukasan, which is today. Yung si San Blas, bakit nga ba? Bakit kailangan Sige, magpa-bless? Oo. Pero bago natin Background. ikwento, bakit nagbe-bless ng kandila? At for ano yun for candle mass yung kahapon. Bakit si San Blas? Anong special power? Bakit sabi nila siya daw yung isang
patron saint na nanggagamot. So yung patron saint daw siya ng actually wild animals Oh. at saka ng mga may throat illnesses. Yun, so, kaya sino nga ako ba siya? nagpila ako kanina sa throat. Oo nga, parang nakita ko yung picture ng cathedral na nakapila nga yung mga tao. Oh. Pinost yan ni Satch. Ay, ganun. So, si San Blas or Saint Blaise ay isang ancient saint yan eh. 3rd century AD. Nung yung emperor daw si Licinius. Nababanggit na siya sa mga medical writings, yung mga manunulat noong unang panahon. So, sino nga ba siya? Pinanganak si Blas sa isang mayaman at marangyang Kristiyanong pamilya. Nung yung mga Kristiyano ay hinahabol pa. Ay, teka muna. Hanggang ngayon, hinahabol naman yung mga Hanggang Kristiyano. ngayon naman yun, di ba pinapatay Persecuted pa? pa rin naman. Pero nung unang panahon yon, nung unang hinahabol pa yung mga Kristiyano, iilan pa lang siguro early Christian siya. Isang araw, may isang batang lalaki na nabulunan po ba? Nahirinan? Yung nagkatinik. Natinik. Natinik. Okay. Mhm. So, kumakain siya ng isda, natinik. Mhm. Pumunta siya kay Blas. Ginamot niya. Nung ginamot yung bata, di nalaman ng mga tao, si Blas, hindi ko alam kung obispo na siya nun. Mhm. Pero baka obispo na siya nun. Mhm. Nalaman ng mga tao, kasi Kristiyano nga siya. Kristiyano siya. So, hinahabol siya, hinahanap para to be tried and persecuted. So, tumakas. Pumunta po siya sa kabundukan. Parang namundok. Parang ngayon, namumundok yung mga taong hinahabol. Tumira siya sa isang kuweba. Nasa kuweba na yon, nandun yung mga may sakit na mga wild animals, yung mga hayop. Di ba, gano'n naman talaga yung mga wild animals eh. Pag may sakit, nagtatago, parang hibernation. Di ba, yung mga pusa, pag hindi mo mahahanap, kung minsan nakatago yan kung saan-saan may sakit. So, nung nandun na siya sa kuweba, ginamot niya, pati yung mga wild animals na may sakit. Pero, nahuli siya. O di, kinuha siya, nakulong, dinala sa kapatagan na naman. Yung governor at that time, paparusahan na niya si Blas. By order of the emperor, kasi nga Kristiyano siya. Pero habang nasa kulungan pa rin siya, ito po habang nasa kulungan, hindi lang siya nagmukmok. Anong ginawa niya? May kinausap siya na wolf yata, o yung, tama, may isang wolf, lobo nga ba? Yung wolf? Lobo. Na may hinuli daw na baboy ng isang ale. Parang Isang widow. ng isang widow. So, ng isang balo, no? Oo, kasi yun lang ang hanap buhay niya. O, yung syempre. baboy. Or inaasahan nila nakakainin nila yon at sometime. Anong ginawa ni Blas? Kinausap niya yung lobo para pakawalan yung baboy. O, di ba? Oo. O, Sumunod naman yung ano. Sumunod Yes. naman. Pero isipin mo, nakakulong na siya. Pero May inintindi pa rin ginagawa niya. pa siya. O, ano yung... Kung anong kaya niyang gawin pa. Yes. Oo. So, pinakawalan nung lobo yung baboy. At si Blas ay naging martyr. He was martyred by the governor of Cappadocia from the orders of the Byzantine Emperor Licinius in the year 316. So ancient saint talaga siya. Oo, Very 300s young pa pa lang, yung ano natin. yung church natin. Oo, church history. Blaise is venerated as the Mga nauna nating patron mga of fathers of wild the church. animals and is invoked for throat illnesses. So, tignan mo, no? Yun, Totoo yun. yun yung history. Kahit na nakabilanggo siya, hindi siya huminto sa kanyang ginagawa. Sa mission niya. Sa mission niya. Alam mo, ang naalala ko tuloy yung nag-text na kapatid Kaya nga natin. connected. Di ba? Oo. Ayun, kapatid, wala namang lobo dyan, walang baboy dyan. Na pagtanaw mo dyan, wala naman forest o ano. Pero, may mga kasama ka dyan. Na astang lobo. Talaga. Meron po. So, pwede mong gamitin yung yung kabutihan ng loob mo. Yung gift mo, yung goodness mo, magagamit. At ito pa, alam mo kapatid, sa mga tao, hindi naman lahat ay nakakulong lang sa kulungan.
tayo ay nakakulong sa maraming paraan. Even nasa labas tayo, we're Oo. also prisoner. Sa sarili nating Oo. ugali, sa sarili nating mga fears, no? Yung takot sa buhay. Opo. Hindi ka makagalaw, para kang nakakulong because may fear ka. Yes. No? Yung unforgiveness Totoo. lang eh. You're Ito, already a yun. prisoner. Meron bang O, nag-text? ito nga po, may nag-text. Oh, ayun, Ay, singit sige. po natin yung nag-text, no? Sige. Galing sa sa number ng 5216. Sabi niya, good PM po sa Barkadahan kay Kristo. Paano ko po mababago ang lahat ng nagawa kong kasalanan para muli akong tanggapin ng Panginoong Hesus? Alam ko po tuluyan na niya akong babaguhin at ang maglingkod kay God. Naku, napakagandang tanong. Tinanong ko na rin sa sarili ko yan. No? Siyempre, ako, Maraming salamat lahat po. naman tayo may Oo, mga opo. dark past, diba? Ganon din ang tinanong ko. Minsan nag-aalanganin ako kung narinig ba ako ng Diyos na ako humingi ng tawad? Gusto ko nang magbago. Gusto kong ayusin yung buhay ko. Yun lang ang pinalangin ko sa Kanya. And look where I am now. Wounded healer. Isang nakapag-share na rin dahil nadanasan ko yung pagtulong at pagsagip and mercy and compassion ng Panginoon sa akin. Sinishare ko na ngayon sa aking mga talk, sa aking mga binibigyan ng recollection at saka seminar. So, di ba, yan, ikaw may experience ka kung paano rin nakasagano na Survive, situation. opo. Oo. Kasi, Lahat alam mo, tayo may kwento. oo, pero hindi ka dapat doon manatili. Dapat everyday lumalabas ka doon sa situation na yon at nagmo-move on ka na meron kang nagagawang panibagong mas maganda. Huwag kang manatili doon sa mali na ginawa mo. Dahil ang pinaka magandang senyales na ikaw ay magbabago ay yung pag-amin mo na ikaw ay mali. So pag umamin ka na mali ka, alam mo na kung saan ka magbabago, kung ano nga ayusin mo. So, nasa tamang daan si sister. Kung sister ka man o brother ka man, you are on the right track, no? Dahil inamin na niya na kailangan niya ang tulong ng Panginoon. Tsak na tsak, nandyan ang tulong ng Panginoon. Ginagawa Tsaka, na. di ba po, pag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, pagkatapos na nakakalimutan na niya yun eh. Uy, oo naman. Tinatapon na niya sa ilalim ng dagat. Kaya ikaw, wag mo nang babalikan yung patawarin mo rin yung sarili mo. Patawarin mo na. Patawarin mo yung sarili Yun. mo. Yun ang pinaka-problema ko minsan, nasabi ko nakakulong ka doon sa ganon. Yung self-unforgiveness. Palitan mo yung pagtingin mo sa sarili mo na Yun. anak ka ng Diyos, ang ganda-ganda mo. Oh, special ka. Wala na yung mga dungis-dungis diyan. Pag humingi ka na ng tawad, beautiful ka. Alam mo, Kamukha namin. we are special, we are beautiful. Ito, Amen. ano yan, Oo. sermon yan. Kasi ako, well, hindi ko po makukumpara yung aking karanasan sa kanila, syempre. Pero marami akong kapalpakan na Sino bang wala? Yung bad habit ko kasi nagsi-self-flagellate ako. Oo, masochist ka. Medyo, pag may, kasi alam mo naman, pag palpak ka naku, forever iniisip ko yan. Naku Pareho naman tayo. talaga, ganyan-ganyan. Sabi ng aking confessor, na gusto na akong sakalin kung minsan. Buti hindi tinuluyan. Ano? Sabi niya, you know what you have to do? Stop that. Stop that. Stop it. Let it go. Ask for forgiveness if you are truly repentant. Forgive yourself and then move on. Pero when you say move on, ibig sabihin, kung anong ginawa mong kapalpakan, kailangan Huwag na ulitin. Huwag mong uulitin at ayusin mo. Kung naghukay ka na hindi dapat pala hinukay, ay tatabunan mo ulit yun. Oo, So, wag mo nang balikan. Forgive yourself and then move on. And moving on means you repair the damage that you The have done. wrongdoings. Oo. Kasi kung talaga naniniwala ka na pinatawad ka ng Diyos, huwag mo nang balikan yun. Yes. Oo. Kung hindi, sumaka ka, umahon ka from that Tumayo. pagkalublob. No, tumayo Get ka. out of that situation and move on. Pero Yun yung lang. yung napapansin ko kung minsan, yung mga hindi naka-move on, walang closure. Yun. Kasi baka hindi, kasi ano yun yung elements, 'di ba? Ask for forgiveness from the Lord, forgive yourself, and then yun nga, yung kapalpakan na ginawa mo, ayusin mo. Baka yung third element yung kasi kung minsan nahihiya tayo Yes. oo. Alam ko yan. Kasi mga kapalpakan ko. Speaking from experience, ano? Oo naman. Take it from me. Meron ba dyan? Sige Meron nga. pa pong
text galing sa number na 2272. Sabi niya, the Lord loves each of us individually with a unique and personal love. He touches our life with His saving power, Correct. heal and restore us to fullness of our life. Amen. At gagamit ng tao o sitwasyon ng Panginoon para ipakita niyang nandyan lang siya. Amen. Maging sensitive po siguro Oo, tayo. At tsaka saka, yung- we should cooperate din. Huwag mong ipipilit yung Sa'yo. sayo. O, Ayun. yung gusto niya, yung sundan mo. Opo, dapat yung siya. Magkumisan, manahimik. Eh, Sister Rose, kaya nga palpak eh, kasi Pinipilit yung sarili. hindi tama pinili. Oo. Siyempre, speaking from experience, matigas sa ulo ko eh, alam ko yan. Huwag kang mag-alala. Lahat naman tayo are wounded people, broken people. Kaya- Wag mo lang ituloy yung dati mo ginagawa. Basta tiyabahin mo. Tsaka meron ako naalala, tuloy dun sa sinabi ng kapatid natin na nasa jail. Kung talagang wala kang alam gawin, no? Isang magandang gumawa ka ng journal mo. Tama. Isulat mo araw-araw kung ano yung mga magagandang nangyayari sa buhay. Alam mo, ako gumawa ako ng ganyan since the time na feel ko na nadapa ako. And then at nakita ko uli ang Panginoon. So meron akong journal. So nakita ko doon progress ko. Oo. Hanggang ngayon, nandito na ako. Makikita mo yung progress mo. So maggumawa kayo ng journal, mga kapatid, kayo mga nandyan sa Kaya lang kung provincial bawal jail. ang ballpen. Ay, bawal ba? Yes. Ay, oo nga. Ay, Kasi, bawal ang pointed siya. oo. Ganon. O, O di sa puso mo na lang yung journal sa mo. isip mo, opo. Araw-araw Pero bago pwede ka po yung matulog. cellphone? Hindi. Hindi rin. Bawal. O, so Pero ganito. dito, pero sa San Fernando pwede sila. Pero Pwede. dun sa Guagua, hindi. O di ang journal na lang nila isulat sa puso nila. O, Bago i-text sila mo. matulog, no? Bago sila matulog, isulat nila sa puso nila, ganito nangyari sa akin. And then later on, pagtanda nila, makikita nila na, Opo. talagang God never left me. Tsaka Nandyan sister, palagi. wag din po sila masyadong mag-focus sa mga kamalian, kapalpakan. Mag-focus ka sa Tama. Count sa your goodness blessing. mo. Kasi definitely there is a goodness in you. Oo. Huwag kang magpapadistract na ganito ako, masama ako, ganyan. Hindi po. Lahat po tayo mabuti. Kaya huwag mong pairalin yung kasamaan na yun. Kasi pag yun na laging iniisip mo Oo. parang Ano yan? Basic yan. Humans are intrinsically good but have the capacity for evil. So, kung medyo may nagawa kang evil, pairalin mo yung goodness. Goodness. Actually, ito yung perfect example na ginagamit nila. Ang sabon daw, pag nahulog kunwari sa putikan, sabon pa rin ba siya? Di ba sabon malinis? Oo. Eh di ba yung sabon pag hinugasan mo, Malinis. malinis na ulit? Yun daw yun tayo. Oh, Ayun. see? See? Maganda yun, no? Di ba? So, tayo yung mga sabon. Anong brand ka? Anong brand? kahit Ajax. na ako Perla. Mas Mr. ano siya. Mas hindi siya mabagsik. Ah, talaga? Very tender. Banayan. Oo, banayan. Oo, pwede rin, ano? Olikas papaya. Ako, Dab, kasi... Whitening. Dapat tayo nasa isip. Dab, kasi Holy Spirit. Anyway, naku, 4 na minuto na lang. So, siguro, Papaalam na tayo. magpapaalam na. Naku, no? Kung pwede Sayang, ano? isang oras pa. Sabay doon. Ayan na. Papagalitan tayo ni Amo. Napapagalitan tayo. Amo, Sige. we oh. miss you here. Yes. Tita Son, ingat po kayo. Oh, so, sige, magsimula na tayo from Opo. whom? Closing prayer. Closing prayer muna Sige pala. po. Oh, nakalimutan natin. Sige. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. O Lord, your love is my life, your sacrifice my salvation, and your glory my delight. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, sige. Magsimula na kayo magpaalam. Lahat po ng mga kapatid natin, mga barkada nating OFW, mag-ingat po kayo. Let's pray for one another. Hi, Shanshan. Miss you na, baby. Naku, Ay, ha? tsaka yung inaanak ko pala nasa hospital. Oh, naku. Pagdasal po natin Sige, siya. get Sino well po siya? soon. Anong Anong pangalan pwedeng- niya? Japanese kasi pa. Okay. So, alam na ni Lord Si June. baby, opo. Okay, Ayun. baby. Sige. Oo. Okay. Ito po, ayun po, lagi po natin tatandaan na pinagpapala ang tunay na sumasampalataya. Ito po si Sister Joanne Salangsang na nagsasabi po at nagiiwan sa inyong lahat na magandang gabi and God bless us all. Ay, Salamat sorry. po sa kikisama sa amin ngayong gabi.
Ngayon po ay Martes, magkita-kita po ulit tayo bukas. Okay, so ako po ay nagpapaalam, si Sister Daisy, at gusto ko lang pong malaman ninyo na lahat po tayo ay espesyal at we deserve, dapat lang sa atin ang mercy and compassion na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Wala po siyang binubukod na tao, lahat po ay binibigyan niya ng mercy and compassion. So, always feel beautiful, feel special, and feel loved by our God. So, magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po. Si Sister Daisy po ito ulit. At magandang gabi sa inyong lahat. Lala! And there